Ang buwan ay isang manipis, nagasuklay lamang. Halos hindi nakikita sa madilim na abot-tanaw. Parang isang paalala ng lumiliit na pag-asa sa puso ni Clarissa. 6 na taon na silang kasal ni Robert at sa 6 na taon na yon, akala niya ay nahanap na niya ang kanyang forever. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, ang malamig na hangin na hinala ay dahan-dahang lumalamon sa init ng kanilang pagmamahalan. Si Robert ay madalas umuuwi ng gabi. Amoy pabango na hindi sa kanya at ang kanyang mga mata na dati puno ng paghanga para kay Clarissa ay tila may anino na ng kasinungalingan. Gabi-gabi ay nakatulala siya sa kisame, nakikinig sa mga mahihinang tunog ng kanilang tahimik na bahay. Ang bawat paggalaw ni Robert sa tabi niya ay tila nakakasakit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang isip ay parang isang sirang plaka. Paulit-ulit na pinapatugtog ang mga tanong na walang sagot. Sino? Sino ang sumisira sa kanilang pamilya? Ang sakit ng pagdududa ay mas masahol pa kaysa sa katotohanan na hinaharap niya. Hindi na niya kaya ang bigat ng kawalan ng katiyakan. Kailangan niya ng katotohanan, gaano man ito kapait. Isang maulan na Martes ng gabi, habang nagbabasa si Robert ng balita sa telepono at tila walang pakialam sa kanya, nagpasya si Clarissa. Ito na ang gabi. Nagkunwari siyang natutulog. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa dibdib habang naghihintay na lumabas si Robert. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto, bumangon siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha niya ang kanyang jacket at sumunod. Ang kanyang kotse ay tahimik. Ang motor ay kumakanta ng isang malungkot na himig habang sinusundan niya ang mga ilaw ng sasakyan ni Robert. Ang ulan ay bumubuhos, nagpapahirap sa kanyang paningin at mas lalo pang nagpapalalim sa lamig na nararamdaman niya sa loob. Pinagmasdan niya ang traffic, ang mga neon sign na sumasalamin sa basang kalsada, ang bawat patak ng ulan na parang luha sa kanyang windshield. Nasaan siya pupunta? Bakit kailangan niyang lumabas ng gabi sa gitna ng ulan nang walang paalam? Nagmaneho si Robert sa masikip na bahagi ng Maynila. Ang mga eskinita ay nagiging mas madilim at mas tahimik. Unti-unting nawawala ang mga matatayog na gusali at napapalitan ng mga bahay na may makalumang disenyo. Pinark ni Robert ang kanyang sasakyan sa isang parking lot na malapit sa isang lumang apartment complex. May kakaiba sa lugar na yon. Hindi ito ang tipikal na lugar kung saan nakikita ang mga magkasing irog. Bawat milya na lumayo si Robert sa bahay, mas bumibigat ang damdamin ni Clarissa. Bawat ilaw na bumubukas ay isang bintana na nagbibigay ng pag-asa o ng takot na yon ang bahay. Pinark din ni Clarissa ang kanyang kotse sa isang madilim na sulok. Sapat na malapit upang makita, ngunit hindi sapat na malapit upang mapansin. Pinanood niya si Robert na lumabas ng kotse. Nagmamadali sa ilalim ng ulan at naglakad patungo sa isang pinto ng apartment building. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa. Ang kanyang figura ay lumiliit sa dilim. Ang kanyang hininga ay humihigpit. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ito totoo. Makalipas ang ilang minuto, lumbas si Robert sa pinto. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babaeng may payong. Ang kanyang buhok ay maikli at kulay tsokolate. Ang kanyang figura ay pamilyar. Nakakagulat na pamilyar. Lumapit sila sa isa't isa. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang bewang at hinalikan niya siya. Isang mahaba, mapusok na halik. Ang payong ay nahulog mula sa kamay ng babae at ang dalawa ay nagyakapan.
sa ilalim ng malakas na ulan. Parang tumigil ang mundo ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nakita. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi sa lamig, kundi sa isang matinding sakit na dumadaloy sa bawat ugat niya. Ang kanyang kabit, nakita niya ito. Ngunit sino? Sino ang babaeng ito na walang hiya, walang konsensya, na sumisira sa kanyang pamilya? Nang bahagyang humiwalay ang dalawa, nagkatitigan sila. Sa sandaling yon, ang muka ng babae ay malinaw na nasinaga ng ilaw ng poste. Ang buong mundo ni Clarissa ay gumuho sa 1,000 piraso. Ang kanyang lalamunan ay tila nagbara, hindi makahinga, hindi makasigaw, hindi makapaniwala. Hindi, hindi ito posible. Ang babae, ang kabit, ay walang iba, kundi ang kanyang sariling ina. Si Aling Celia, ang kanyang sariling ina. Ang babaeng nagdala sa kanya sa mundong ito, ang nagpakain sa kanya, ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya. Ang kanyang ina na minsan ay nagsabi sa kanya na mag-ingat sa mga lalaki, na palaging maging matalino, na palaging ilagay ang pamilya muna. Ngayon, ang kanyang ina ay nakikipaghalikan sa kanyang asawa sa ilalim ng ulan na parang dalawang taong hindi nakakakilala sa kahihiyan. Ang sakit ay mas malalim kaysa sa anumang naranasan ni Clarissa. Hindi lamang siya niloko ng kanyang asawa, kundi ng kanyang sariling ina. Ang dalawang tao na pinagkakatiwalaan niya ng buo, ang dalawang tao na pinakamamahal niya sa mundo, ang parehong sumaksak sa kanyang likod. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Mainit at maalat, ngunit hindi niya nararamdaman ang mga ito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kirot sa dibdib. Ang pakiramdam na tila binubunutan siya ng puso. Umuwi siya. Ang kanyang katawan ay manhid. Ang kanyang isip ay parang binugbog. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa bahay. Nagmaneho siya ng parang multo. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha. Nang makapasok siya sa bahay, tahimik siyang umakyat sa kwarto. Si Robert, sa kanyang pagkukunwari, ay nagpapanggap na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa, walang bakas ng kasalanan. Ang kanyang ginagawa ay isang kasuklang-suklam na pagkukunwari. Sa halos 3 araw, si Clarissa ay parang anino sa kanilang bahay. Kumakain siya ng walang lasa. Nakikipag-usap ng mahina. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Si Robert ay pansamantalang naging mas matamis, tila nakakaramdam ng guilt, na lalo lang nagpapagalit kay Clarissa. Ang bawat sulyap sa kanyang muka ay nagpapabalik sa kanya sa eksena sa ilalim ng ulan. Ang bawat tingin sa kanyang ina na bumibisita kinabukasan na parang walang nangyari ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. "Anak, ayos ka lang ba?" Tanong ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay tila puno ng pag-aalala. Ngunit sa pandinig ni Clarissa, ito ay tila isang nakakasuklam na kasinungalingan. "Parang ang lungkot mo nitong mga nakaraang araw ah." "Ayos lang po ako, ma," sagot ni Clarissa. Pinipilit ang isang ngiti. Ngunit ang bawat salita ay may lasa ng apdo. Ang taksil ay nakaupo sa harapan niya, nagkukunwari na isang mapagmahal na ina, habang dinudurog ang kanyang puso. Sa gitna ng kanyang matinding kalungkutan, isang apoy ang dahan-dahang nag-aalab sa puso ni Clarissa. Hindi ito apoy ng galit o puot, kundi ang apoy ng determinasyon. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya hahayaang sirain ng dalawang taong ito ang kanyang buhay. Ang kanyang paghihiganti ay hindi magiging
karahasan, kundi isang masining na pagwasak ng kanilang mga buhay na magpapakita sa kanila kung ano ang tunay na nawala sa kanila. Isang paghihiganti na magiging maganda para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang magplano. Tumahimik siya, maingat. Una, kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang ng katibayan na hindi nila maitatanggi. Bumalik siya sa apartment complex. Naglakad siya sa lugar. Kinuhanan ng litrato ang building at ang parking lot. Isang gabi, muli niyang sinundan si Robert. Nagdala siya ng kamera. Nakatago sa kanyang bag. Nakuha niya ang mga larawan. Si Robert at ang kanyang ina na magkasama. Lumalabas sa apartment. Naglalakad ng magkahawak kamay. At oo, kahit isang halik. Ang bawat pagpindot ng kamera ay parang isang dagok sa kanyang puso. Ngunit pinatigas niya ang kanyang damdamin. Ito ay para sa kanyang kinabukasan. Nang makumpleto ang kanyang mga ebidensya, inayos niya ang mga ito. Mga larawan, mga petsa, mga oras. Isang komprehensibong timeline ng kanilang pagtataksil. Pagkatapos, oras na para sa susunod na hakbang, ang paghaharap. Ngunit hindi sa bahay, hindi sa isang lugar kung saan sila makakakilos ng malaya. Inimbitahan niya ang kanyang ina sa isang family dinner sa isang restaurant sa labas ng bayan. Inimbitahan din niya si Robert. Ang kanyang tono ay kalmado, tila walang pakialam. Naikinagulat nila. Dumating sila, parehong may ngiti sa labi. Tila hindi alam ang ganti na malapit nang bumagsak sa kanila. Nang dumating ang panghimagas, tumayo si Clarissa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagpunta niyong dalawa. Simula niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ngunit may isang matalim na ningning. May mahalaga lang akong sasabihin tungkol sa ating pamilya. Si Robert at ang kanyang ina ay nagtinginan. May bahagyang pagkabahala sa kanilang mga muka. Sa loob ng 6 na taon, akala ko ay mayroon akong perpektong pamilya. Patuloy ni Clarissa. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Robert. Isang asawa na nagmamahal sa akin at isang ina na palaging sumusuporta. Ngayon ay bumaling siya sa kanyang ina. Ang isang pilit na ngiti ay humihiwalay sa kanyang mga labi. Ngunit ang totoo ay malayo pala sa inaakala ko. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Tanong ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig. Robert? Tawag ni Clarissa sa kanyang asawa. Ang kanyang tinig ay malamig. May asawa ka ba na hindi ko alam? O baka naman may kabit ka? O hindi kaya may iba ka lang na mas gusto? Nagulat si Robert. Clarissa, ano bang problema mo? Huwag mo naman kaming pagtawanan dito. Pagtawanan? Umasa si Clarissa. Hindi ito nakakatawa, Robert. Ang pinag-uusapan natin ay ang katotohanan. Ang totoo mong pagkatao. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilabas ang mga larawan. Ipinakita niya ang mga ito sa lamesa. Ang mga larawan ng pagtataksil ay nakalatag sa pagitan ng kanilang mga plato. Ang mukha ni Robert ay namutla. Ang kanyang ina ay nagtakip ng kanyang bibig sa gulat. Ngunit ito ay isang pagkukunwari. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng takot at pagkapahiya. Ito ang iyong business trip, Robert, sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, ngunit puno ng kapangyarihan. Ito ang iyong late night at work at ito ang bumaling siya sa kanyang ina. Ito ang iyong pagbisita sa kaibigan tuwing gabi.
Clarissa, ano to? Bulong ni Robert. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkahiya. Ito ay isang malaking pagkakamali. Pagkakamali? Putol ni Clarissa. 6 na buwan, Robert. 6 na buwan ng kasinungalingan. At kasama pa ang aking sariling ina. Tumayo siya. Ang kanyang tinig ay lumakas. Ang emosyon ay nagsisimulang lumabas. Paano niyo nagawa ito sa akin, sa amin, sa pamilya natin? Anak, mahal kita, sabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Nadala lang ako. Nadala? Umiling si Clarissa. Ang kanyang bibig ay may mapait na ngiti. Nadala? Para sa'yo, ina, ang ibig mo bang sabihin ay sinasamantala mo ang aking asawa? O mas masahol pa, sinasamantala mo ang pagmamahal na alam mong mayroon ako sa kanya? Walang makapagsalita sa kanilang dalawa. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng makinig. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Patuloy ni Clarissa. Ang kanyang boses ay bumalik sa isang malamig na tono. Hindi para magmakaawa sa inyo. Hindi para magpaliwanag. Kundi para ipaalam sa inyo na tapos na tayo. Hindi ko kayo kailangan sa buhay ko. Wala kayong karapatan sa akin o sa aking pagmamahal. Clarissa, pakiusap. Pagmamakaawa ni Robert. Tumayo at sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Hindi ito kailangan. Maayos pa rin natin to. Inawi ni Clarissa ang kanyang kamay. Wala nang aayusin, Robert. Ang pagsira niyo sa akin ay buo. Ang tiwala ko ay wasak na. Ngayon, gusto kong umalis kayo sa buhay ko. Ngayon, mismo. Tahimik siyang umalis. Iniwan ng dalawa sa kanilang pagkahiya. Sa gitna ng mga nakatingin na tao, ang kanyang hakbang ay matatag, puno ng panibagong lakas. Sa sandaling iyon, ang sakit ay naroon pa rin, ngunit kasama na nito ang isang pakiramdam ng kalayaan. Ang sumunod na mga buwan ay mahirap, ngunit nagpatuloy si Clarissa. Agad siyang nag-file ng diborsyo. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon sa kanyang ina. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka nitong makipag-ugnayan, nagsimula siyang magtrabaho ng masigasig sa kanyang karera bilang isang graphic designer. Ginamit ang kanyang kalungkutan bilang gasolina upang lumikha ng mga bagong disenyo na humantong sa kanyang pagiging sikat at pagkuha ng mga malalaking proyekto. Nakahanap siya ng bagong apartment, isang maliit na lugar na puno ng sikat ng araw at walang bakas ng nakaraang pagtataksil. Ang kanyang beautiful revenge ay hindi ang pagpapakita ng galit. Ito ay ang pagpapakita ng kanyang resilience. Ang pagiging matagumpay niya nang wala ang mga taong sumira sa kanya. Ang paghahanap niya ng kapayapaan sa kanyang sarili. Ang pagpapakita na ang pagtataksil nila ay hindi niya ikakaguho, kundi magiging pundasyon ng kanyang panibagong buhay. Si Robert, sa kabilang banda, ay nawala ng lahat. Ang kanyang reputasyon ay nasira. Ang kanyang karera ay tumamlay. Ang kanyang ina, sa kanyang kagustuhang mapanatili ang kanyang relasyon kay Robert, ay nawala ng anak. Ang kanilang relasyon ay nagpatuloy ng ilang panahon, ngunit ang kapaitan at ang pasanin ng kanilang ginawa ay unti-unting sumira sa kanila. Ang kanilang kinabukasan ay puno ng pagsisi at pagkadismaya. Makalipas ang 2 taon, nakilala ni Clarissa si Leo. Si Leo ay isang architect, malambing, matapat, at may mga mata na puno ng paghanga sa kanya. Hindi siya nagmamadali. Dahan-dahan, binuksan ni Clarissa ang kanyang puso. Ikwinento niya ang kanyang nakaraan, ang sakit, ang pagtataksil. Pinakinggan siya ni Leo ng buong puso at pinakita sa kanya na mayroon pa ring kabutihan sa mundo, na mayroong pagmamahal na hindi mapanlinlang. Ikinasal sila sa isang simple at eleganteng seremonya.
sa harap ng kanyang mga kaibigan na naging pamilya niya. Ang mga sikat ng araw ay dumadaloy sa bintana, nagbibigay ng init sa kanyang muka. Wala ang kanyang biological na pamilya, ngunit ang kanyang puso ay puno. Ang ngiti ni Clarissa ay totoo. Ang kanyang mata ay nagniningning. Ang paghihiganti niya ay hindi nagdulot ng mas maraming sakit, kundi ng paggaling. Hindi niya sinira ang mga buhay ng nang-api sa kanya, kundi itinayo niya ang sarili niyang buhay, mas matibay at mas maganda kaysa sa dati. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa na ang pagtataksil, gaano man ito kasakit, ay maaaring maging hudyat ng isang bagong simula. At na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagpapatawad sa sarili at pagbuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at paggalang. Ang buwan ay buo na ngayon, maliwanag at nagbibigay liwanag. Parang isang paalala na sa bawat paglubog ay mayroong pagtaas. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.